Si Rose Garcia muna pala ate. Ayan, good evening. Good evening po. Para po kay Miss Jackie, saka kay Sir Gabby Concepcion. Kasi parang kayo po yung non-iglesia ni Cristo sa among the cast ngayon dyan. Ano yung naging, tama po ba? Yes. Ano, kayo, Jacqueline and Gabby po, anong naging impact sa inyo? Ako, hindi po kasi natanong na namin siya nung last press con. Anong naging impact sa inyo naman doing this film na about the life of Felix Manalo pagdating sa, in a way, sa faith niyo bilang mga non-iglesia ni Cristo? Sa akin, napaka-importante dahil gusto kong makilala ng lubusan ng Ka Felix. Gusto ko siyang makita ng gumagalaw. So pagkakataon nito na makita ko ang Ka Felix na parang kaharap ko lang kapag pinanood ko yung pelikula. Marami akong gustong matutunan at malaman tungkol sa buhay niya, sa pagkatao niya. At pagkakataon ko ito dahil bilang miyembro ng iglesia, napaka-importanting tao sa akin ang Ka Felix Manalo. Yung sa akin naman ho, bata pa lang po ako, ako'y taga San Juan din. At si Ka-RD ho, napanganak din sa San Juan. Madalas ko pong nakikita ang Iglesia ni Cristo doon sa Riverside, na dating Riverside, ngayon Manalo na. Naglalakad ako papunta sa eskwelahan. Everyday yun for 4 years, nakikita ko yung kanilang gate. Parati gusto kong malaman kung ano yung nasa loob, sino itong mga ito. At nabigyan ako ng pagkakataong mapasok ang iglesia. Mapag-aralan kung sino si Felix Manalo. Talagang malaking edukasyon para sa akin ito. Kaya nakikita ko na kung sino man ho ang gustong malaman ang tungkol kay Ka Felix Manalo, eto ho yung pelikulang yun. Hindi nyo nakalaang basahin, panunoorin na rin. Okay ka na doon, Ate Rose? Okay. Salamat. Ito na. Totoo na to. After Alan Lee, may dalawa tayo from Miss Pat's side. And then we go to your side. Wait lang. Alan Jonas of Aban. Ito na. Tanong ko muna si John Wong, editor ng movie o social. John, oo, I heard kasi ang full version ng pelikula ay 6-hour long. So, paano yung, o 7 pa daw? Epic? O, kinabog sila Diaz pala, John. So, paano ka diniktahan ni Direk Joel kung alin doon yung dapat ipasok, alin yung dapat tsugihin na eksena for the 2-hour version na mapapanood sa sinihan? Good evening, Alan. Well, basically, it was a collaborative effort between Direk Joel and, of course, the producers and everyone who would probably know better than I did. Siguro, we had to choose the parts na alam namin importante, alam namin magugustuhan ng audience, alam namin maso-showcase yung talents ng mga artista na kasama sa pelikula, and essentially everything that we know and we feel na magugustuhan ng lahat ng manonood, iglesia man or hindi. We had to really, it actually took us a long time to decide, and we had to go through everything. So it was a challenge, but I'm happy na nandyan si Direk Joel who believe in my capabilities and of course my producers. So I think we cut it really well. Nahirapan ka ba dyan? Parang madugo yung 6 na o 7 oras, tapos ipagkakasyahin mo sa 2-hour, di ba? Paano yun? Well, of course, admittedly, may challenge talaga yun. From something that long, papuputulin namin to something really small. Again, with the faith that my producers and my director had in me, we creatively found ways para makip yung mga eksenang kailangan into something na alam namin na mabilis na ma-digest na viewer. So dahil 2 hours lang, dyan, mabilis ang pacing nito, hindi kami mabubugnot at Oh yes, of course. Believe me. Pwede akong... Yes! Direk, ikaw talaga next. Kasi yung pagbuo ng pelikula, hindi gawa ng isang tao.